Praise the Lord, praise the Lord. Salamat, Pastor Jojo. Isang mapagpalang araw sa lahat, higit sa lahat. Merry Christmas. And blessed triumphant New Year to everyone. Maging sa mga sumusubaybay sa ating programang ito. Live stream tayo, katulad ng sinabi ni Pastor Jojo. And of course, sa mga sumusubaybay sa ating God's Channel of Blessings, sa Light TV, Channel 33, at saka sa A to Z, Channel 11, Digitalized Channel 20. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Merry Christmas to everyone. Happy birthday to our Lord Jesus Christ. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen, Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. At purihin ang Panginoon. Mukhang pati yung ating bleachers ay may mga tao na rin, ano? Purihin ang Panginoon kahit na hindi pa nawawala ang pandemic sa ating bansa, ay ang mga tunay na anak ng Diyos talagang napakahirap pigilin pagdating sa pagsamba sa Diyos na buhay. Naalala ko ang Hebrews chapter 10 verse 25, do not forsake, do not stop the fellowship of God's people. Gusto ni Satan to stop. Pero maraming mga Kristiyano, pagdating sa Diyos, hindi sila pwedeng mapigil, no? Sa Amerika, lalo na, at sa ibang bansa sa buong mundo, ay hindi naman napipigil ng dyablo ang pagsamba sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. At gusto ko na ipaalala sa lahat na kung ang Diyos, kung ang anger, yung holy, righteous anger ng Diyos ay mag-subside, in the twinkling of an eye, kayang alisin ng Diyos ang coronavirus pandemic in the twinkling of an eye. Pero bakit hindi pa, it appears, hindi pa nagsasubside ang holy anger, righteous anger ng Diyos sa makasalanang sanlibutan. First time in history, ngayon nagkaroon ng wake-up call sa buong mundo. Lahat ng bansa apektado ng new novel coronavirus pandemic. First time in the history of the entire earth na lahat ng bansa, this could be, I may say, most probably this could be the last wake-up call ng Diyos sa sangkatauhan, magsisi ng kasalanan, tumalikod sa kasalanan, at magbalik loob sa Diyos na may gawa ng langit at lupa, submitting themselves to the Lordship of God, to the Lord Jesus Christ. Mangyari yung 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, I will forgive your sins, and I will heal your land. Kung ang bayan ng mga taong tinawag sa aking pangalan ay magpapakumbaba, mananalangin, tatalikod sa kanilang mga kasalanan, hahanapin ang mukha ng Diyos. Ako mula sa langit, ang sabi ng Diyos na may gawa ng langit at lupa, pakikinggan ko ang inyong mga dasal, ang inyong mga pananalangin. Patatawarin ko ang inyong mga kasalanan at pagagalingin ko ang inyong bayan. Sa akin hong pananaw, mahigit 10 buwan na yata itong pandemic, ay wala pa akong nakikitang millions, billions, even millions of people all over the earth na merong remorse. Yung tunay na pagsisisi, yung tunay na pagpapakumbaba sa Diyos, yung tunay na pagbabalik loob sa Diyos. Wala pa akong makitang bansa sa buong mundo na milyong mga tao ay nagbabalik loob sa Diyos. Nagsisisi ng kasalanan, tumatalikod sa kasalanan, para bang business as usual. At ang inaasahan na lang ng maraming tao ay vaccine. Hindi ang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Ang Diyos na nagtala ng mundo sa kawalan. Job 26 verse 7, I hangeth the earth upon nothing,
Ang Diyos na nagsabi sa Jeremiah 32 verse 27, I am the Lord, the God of all flesh, is there anything too hard for me? Ang Diyos na nagsabi sa Luke 18:27, those things which are impossible with men are all possible with God. At nagsabi sa Mark 9:23, nothing is impossible to those who believe. Kaya ang aking panawagan sa lahat ng tao, sa buong sangkatauhan, lalo tigit sa mga binili na ng dugo ng ating Panginoon sa Kristo sa krus ng Kalbaryo, irali natin ang ating kapwa na magbalik loob sa Diyos. Kilalanin natin ang kadakilaan ng Diyos na may gawa ng langit at lupa. Sa araw na ito ng Kapaskuhan, ang buong Kristendom, ang buong mundo, ang buong Kristendom ay nagkakaroon ng Christmas celebration. Pero karamihan, ang celebration sa Christmas ay commercialized. Commercialized, materialistic. Pag walang hamon, pag walang queso de bola, walang bagong damit, walang regalo, hindi na kompleto ang kanilang Christmas. Dito na pumasok ang apostasy sa buong mundo. Hindi nila nakita ang kahalagahan, ang pinakamahalagang regalo ng Diyos sa sangkatauhan. Hindi ginto, hindi pilak, hindi kayamanan, hindi kapangyarihan, hindi karangalang panlupa. Ang pinakamahalagang regalo ng Diyos sa sangkatauhan ay ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak na isinakripisyo ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Para ang lahi ng tao na naimbargo ni Satanas dahil sa kasalanan ni Adan at Eva ay matubos ng Panginoon, mapiyansahan, magkaroon ng complete pardon ng kapatawaran, at magtamo ng buhay na walang hanggan. Naalala ko yung John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Ito ang central text ng Bible. John 3:16, gayon na lamang ang pagsinta, pag-ibig ng Diyos sa makasalanang sanlibutan, ibinigay niya. Inihandog niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak, upang ang sino man na sa kanya'y sumampalatay, huwag nang mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pagpunta nyo sa lugar na ito, sa JIL Prayer Garden, upang ipakita sa Diyos na binabati natin si Lord Jesus ng happy, victorious, triumphant birthday, ay nagbibigay ng galak sa puso ng Diyos. At maging kayong sumusubaybay sa television program na ito o sa live stream na ito, ay wherever you are, you can worship the Lord in spirit and in truth. At pwede niyong sabihin, happy birthday to my one and only Lord and Savior of my life, the Lord Jesus Christ. Ito ang tunay na diwa at tunay na estrella ng Kapaskuhan, our Lord Jesus Christ, the soon coming King. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Amen, Lord. Hallelujah. Marami tayong, bagamat tayong lahat ay dumadaan sa mga pagsubok sa buhay na hindi natin ito may iwasan, sapagkat ang pagsubok sa buhay ay bahagi ng buhay dito sa earthly existence. Sabi nga ng banal na kasulatan, mararanasan lang natin ang tunay na kapayapaan mula sa prinsipe ng kapayapaan pagdating na ng millennial reign. Pagdating na ng millennial reign ni Jesus, doon lang natin mararanasan ang tunay na kapayapaan sa mundo. Tunay na katarungan. Ngayon, pasama ng pasama ang maraming tao, pati mga nasa pamahalaan, para hindi mapigil sa kanilang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Itinatago sa mga matatamis na mga pananalita, at patuloy na naghahari ang kadiliman sa bawat bansa sa balat ng lupa. Kaya sana sa Kapaskuhang ito ay makapagbalik loob ang lahi ng tao sa Diyos na lumikha. Kaya ang mensaheng nilagay ng Diyos sa akin ay masasabi nating alam na nating lahat.
tungkol sa Kapaskuhan. Ang title nga ng aking na ibibigay na mensahe, Christmas, the First Coming of Jesus. Actually, meron akong ilang mga alternative titles. Kinonsulta ko yung aking anak, si Pastora Edelisa Joby, at nabanggit nga niya, Christmas, the First Coming of Jesus. Para maisip ng sangkatauhan, meron palang second coming. Dahil may first coming eh. Kaya, bago ko to i-share sa inyo, magpasalamat tayo sa Panginoon. Ang ating isa sa senior associate pastors dito sa Prayer Garden ng JIL, si Reverend Pastor Stanley Flores, ay iniligtas ng Panginoon sa talagang tiyak na kamatayan na inumang ng dyablo. Pero ngayon, nasa stage na siya ng complete recovery and healings. Kaya marami pang plano ng Diyos about sa atin. Palapakan natin ng Diyos sa ginawa niya sa ating mahal na kapatid, kamanggagawa, Pastor Stanley Flores. Purihin ng Panginoon. Ewan ko kung dito na siya, no? Oh, dito na. Okay. Buhay na buhay. Praise God. Praise the Lord. Unless na tayo naka-schedule na. Iba yung naka-schedule ka na. Kahit na anong prayer ang gawin mo, naka-schedule ka na eh. Yung nakalagay sa Hebrews 9:27, it is appointed or is scheduled to every man to die once and then the judgment. Pero kung hindi pa tayo naka-schedule, continue to exercise our faith. Continue to believe God's promises which are contained in every word of God which is settled in heaven forever. Psalm 119 verse 89. Praise God. By the way salamat kay Pastora Dejin na nagpadala ng mensahe ni Sister Dory. 7 years ago, merong mensahe si Sister Dory, Christmas message. Kanina ko lang madaling araw ata nabasa, narinig, nakita. Kung nakita ko lang kahapon yon, ako na lang ay mag-i-intro at mag-i-extra. At na-bless ako habang pinapakinggan ko yung Christmas message ng aking mahal na may bahay, ang ating Sister Dory, na lumipat lang ng kanyang residence. Nauna siya nagpunta sa permanent residence niya doon sa eternal home ng Panginoon together with Mayor Johnny. Kaya anyway, mapapanood ninyo, reviewin niyo sa YouTube, Sister Doris Message on Christmas. Mapapakinggan niyo yung kanyang mensahe 7 years ago. Nasariwang-sariwa sa pakikinig ko kaninang madaling araw. Kaya purihin ang Panginoon. At ngayon, ang nilagay ng Diyos nga sa akin ay makilala pa ng tao ang ating Panginoong Hesus. Lalo na yung mga bagong ngayon lang nagkaka-interest na magbasa ng Bible. Ngayon lang nakaka-interest maghanap ng katotohanan tungkol sa Diyos. Kung hindi pa nagkaroon ng pandemic, ay merong iba na marami rin naman na medyo nagkakaroon ng quality time na makinig ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil compulsory self-exile, self-quarantine dahil sa lockdown policy ng halos lahat ng gobyerno sa buong mundo. Kaya, praise be the name of the Lord. Christmas, the first coming of the Lord Jesus Christ. Unang-una, meron lang akong ilang mga bersikulo o talata sa Bible na re-reviewin natin. Una, nais kong basahin natin, maintindihan natin ang scriptural support ng mga sumusunod na katotohanan. Number 1 na gusto kong ipaalala sa buong sangkatauhan, the incarnation of Jesus Christ was already revealed immediately after the fall of Adam and Eve. Nung bumaksak sa kasalanan si Adan at si Eva, ang ating unang magulang, ay inihayag na ng Diyos ang Christmas. Inihayag na ng Diyos
ang incarnation of the Lord Jesus Christ. Ang mundo, sabi ng mga Bible scholars sa kanilang computation, yung mundo na matapos lalangin si Adan at si Eva ay more or less around 6,000 years. 6,000 years. Pero bago lalangin si Adan at si Eva, handun na ang Diyos. Yung tinatawag na eternity in the past. Dahil walang simula at katapusan ng Diyos. Kaya yung unang mundo, before the creation of Adam and Eve, may mga sumusulpot na pag-aaral na mga 4-point-something billion years ang unang mundo. Pero alam natin, sabi ng Scofield Bible, yung verse 1 ng Genesis chapter 1 at saka yung Genesis chapter 1 verse 1 at saka yung verse 2 ay pinaghihiwalay yon ng libu-libong taon. Whatever it is, ang mahalagang gusto ko lang matanim sa isip at puso ng sangkatauhan, the so-called Christmas, the incarnation of the Lord Jesus Christ, the begotten Son of God, was already revealed immediately after the fall into sin of Adam and Eve. Tingnan natin ang Genesis chapter 3 verse 15. Genesis chapter 3 verse 15. Pagkatapos pupunta tayo sa Isaiah chapter 7 verse 14, Isaiah chapter 9 verse 6, and so on. Dito sa Genesis chapter 3 verse 15, nang mahulog si Adan at si Eva sa kasalanan, when they were deceived by Satan na ginamit na instrumento ang serpiente. Ano ang sabi ng Diyos sa verse 15? I will put enmity between you and the woman. You, referring to Satan na gumamit sa serpiente, and the woman, and between your offspring and hers, he will crush your head and you will strike his heel. Ang ibig sabihin nito sa Tagalog, I will put enmity between you and the woman. Ay talagang declared ang war ni Satan at ng babae. Babae ang ginamit ni Satan to destroy the perfect will of God in the Garden of Eden. Yung ating unang magulang, unang ina, si Eve, si Eva, nang matukso ni Satan o ni Lucifer na ginamit ang serpiente, ay babae ang ginamit niya, si Eva, to destroy the perfect will of God sa kanyang original plan in creating a human race. And between your offspring and hers, yung offspring, alam natin yung lahi nun, ano? Lahi nun. And hers, ang hers referring to woman. He will crush your head and you will strike his heel. Gusto kong bigyan dito yung he will crush your head and you will strike his heel. Ang ibig sabihin nito, Satan, the offspring of the woman, of course, the firstborn, known as the Lord Jesus Christ, referring to the Lord Jesus Christ, he will crush the head of Satan, and Satan will strike his heel. Yung crushing his head, wawasakin ni Lord Jesus ang ulo ng serpiente, representing at that time the devil. He will crush your head and you will strike his heel. At doon sa krus ng Kalbaryo naman ay mapaparusahan, mamamatay ang ating Panginoong Jesucristo. Not for anything else, but this is the master stroke of God
na sa pagkakatawan tao ng Diyos, sa anyo ng kanyang bugtong na anak na si Jesus, sa paghahandog ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, doon niya nabawi, doon niya na-recover, doon niya na-restore ang original plan ng Panginoon sa lahi ng tao na sinira at winasak ni Satan sa Garden of Eden. Kaya makikita natin, ang gusto kong bigyan din, historically, biblical history, ilang taon na yon? Ilang libong taon na yon nung si Adan at si Eva ay lalangin ng Diyos. Nung sila'y bumaksak sa kasalanan, doon pa lang ay nagkaroon na ng revelation. Doon pa lang ay pinahayag na ng Panginoon na magkakaroon ng Pasko. Magkakatawang tao ang bugtong na anak ng Diyos sa magitan ng isang birhing babae to destroy the head of the devil. Palakpakan natin sandali ang Panginoon. Yes, Lord. 700 years before the birth of Jesus, 700 years before the birth of Jesus, ay nagkaroon na ng prophecy, revelation, tungkol sa pagdating ng Pasko. Makita natin to sa Isaiah chapter 7 verse 14, at isunod naman natin mamaya ang Isaiah 9 verse 6. Let's read Isaiah chapter 7 verse 14. Everybody read. Therefore the Lord Himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son, and will call his name Emmanuel. Emmanuel. Ang sabi rito, ang Panginoon ay magbibigay ng tanda. Ang isang birhing babae ay magdadalang tao, magbibigay ng kapanganakan sa isang anak na lalaki, at tatawagin siyang Emmanuel. Anong ibig sabihin ng Emmanuel? Mamaya makikita natin ang biblical revelation ito sa Matthew chapter 1. Pero bago yun, punta tayo muna sa Isaiah chapter 9 verse 6. Chapter 9 verse 6, yes? In Jesus' name. Jesus is Lord over this building. Jesus is Lord over this earthquake. I rebuke this earthquake in Jesus' mighty name. In the mighty name of Jesus. Yes, ito ay mild earthquake lang para bigyan ng paalala ang sangkatauhang magbalik loob na sa Diyos, magsisi ng kasalanan. Lumilindol po ngayon dito sa 101 Bunlo, Bukay, Bulacan sa Pilipinas. Ito ay isang palatandaan na ibinigay ng Panginoong Hesus sa Matthew 24. Ibinigay niya ang sabi niya nung tanungin siya anong mga palatandaan ng iyong pangalawang pagbabalik at katapusan ng church age na ito. Ibinigay ni Jesus ang different signs of His second coming, at isa raw ng earthquakes. Kaya napakarami ng earthquakes na nangyari. Meron ngang prediction na magkakaroon ng big one dito sa Pilipinas, yung earthquake na napakalakas, naguguho ang mga buildings. Pero ang panalangin nating mga Kristiyano, Lord, huwag mo nang payagan yon sa aming kapanahunan. Pwede, pagdating na ng Antichrist regime sa 7 years Great Tribulations. Pero panahon ngayon, Panginoon, wag mo nang payagang dumating yon. Pwede na yung mild earthquakes, mild lang, para lang reminders sa mga tao na totoong magbalik loob na ang tao sa Diyos. Praise God. We are sealed by the blood of Jesus. The genuine people of God are sealed by the holy, holy, holy blood of the Lord Jesus Christ shed in Calvary. Absolute divine protection is upon you and me. Hallelujah! Glory to Jesus. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Ghost. Praise God. Praise God. Excited ako mag-preach ng gospel ni Jesus pag ganyang may mga palatandaan na kitang-kita natin. Nang tanungin si Jesus, what are the signs of your second coming, Lord, and the end of this age? And one of the signs is earthquake. Earthquake.
Nakakalungkot kasi. Pinayagan na ng Diyos itong worldwide pandemic na ito ng coronavirus. Pero parang business as usual pa rin sa maraming tao. Maraming tao patuloy pa rin sa paggawa ng kasalanan. Maraming tao sinakluban, sinaklot ng espiritu ng kasakiman, karamutan, kayabangan, kapalaluan. Panahon na, sabi ng Panginoon, magbalik loob naman kayo sa akin. Kayo'y mga basahan lang na aking dinamitan, nilinis ng banal na dugo ng Panginoong Hesus. At may mga tao kuminsan Kristiyano pa, Kristiyano sa bibig. Sabi nung namatay ng pastor na kaibigan ko sa ibang church, maraming tao may Kristo sa nguso, walang Kristo sa puso. Purihin ang Panginoon. Tayong mga JIL people na binili ng dugo ni Jesus, na nakakilala sa Kanya, sumampalataya sa Kanya bilang tunay na Panginoon at Hari ng ating buhay. Hallelujah! Si Kristo hindi lang nasa nguso, si Kristo nasa puso at nakikita sa mabuting gawa ang ating buhay na pananampalataya. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen, Lord! Hallelujah! Pakiramdam ko, nagsabi lang ang ating Diyos sa itaas, Amen. Kaya umuga ng konti ang mundo. Tinala lang ng Diyos ang mundo eh. Job 26 verse 7, God said, I hung it, the earth upon nothing. Ang buong planetang mundo'y tinala ng Diyos sa kawalan. Umiikot 24 hours a day sa araw, umiikot. Revolving in the Milky Way galaxy together with other planets. Umiikot sila sa araw, hindi nagbabanggaan. Ito'y katibayan ng kamangha-manghang kapangyarihan ng Diyos na buhay na may gawa ng langit at lupa. Kapag kilala natin ang tunay na Diyos, wala tayong dapat ikatakot. Wala tayong dapat ipangamba. Una, turista lang tayo rito sa mundong ito. Yung kanyang eternal home, inihanda ng Diyos ang sangkatutak na mansion para sa kanyang mga anak. Pagdating ng rapture, doon tayo lahat. Amen? At pagkatapos ng rapture ay darating ang Antichrist sa 7 years Great Tribulation, 7 taong dakilang kapigatian na gusto nang mamatay ng tayo, hindi mamatay-matay sa dus at hirap. Purihin ang Panginoon. Hindi tayo kasama ron. Ang mga taong na born again sa kapangyarihan ng banal na dugo ng Panginoong Jesucristo na exempted sa original sin ay hindi nakasama sa dakilang kapigatian ng 7 taon. Meron tinatawag na rescue operation, may tinatawag na massive evacuation, may tinatawag na great escape na gagawin ng Panginoon. Kayo at ako sa isang kislap mata, katulad ng paglindol kanina, gumalaw na lang tayo Pinayagan ng Diyos na yumugyog ang mundo sapagkat nasa kamay niya ang planet Earth. Amen? Kaya tanggapin ninyo ang kapayapaan mula sa prinsipe ng kapayapaan, ang ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin sandali ang Panginoong Jesus. Amen! Hallelujah! Tuloy tayo sa ating maikling pag-aaral tungkol sa Kapaskuhan, ang unang pagdating ng Panginoong Jesus. Christmas, the first coming, the first advent of the Lord Jesus Christ. Ang unang pagdating ni Lord Jesus dito sa mundo. Ang Christmas. First coming. Pero merong second coming. Mamaya natin tingnan. Kaya kailan nakahanda tayo. Anong sabi ng Isaiah chapter 9 verse 6? For to us, everybody read, for to us a child is born, to us a son is given, the government will be on his shoulder, and he will be called Wonderful Counselor. Everybody say, Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Naalala kong bigla yung Revelation chapter 1 verse 8 tsaka yung verse 17. Tingnan nga natin yun.
Everybody read. I am the Alpha and the Omega. Everybody read. I am the Alpha and the Omega, says the Lord, who is, who was, who is to come, the Almighty. Praise God. Verse 17, when I saw him, I fell at his feet, as though dead, sabi ni John the Beloved. Then he placed his right hand on me and said, do not be afraid, I am the first and the last. Makikita natin ang kapahayagan tungkol sa ating Panginoon. Siyang Alpha and Omega. Ibig sabihin ng Alpha, the beginning. Ang Omega, the end. Ibig sabihin, ang kapahayagan tungkol sa existence ng Panginoon, nung sabihin niya sa mga religious people, before Abraham was born, I am. Sa John 8:58. Ibig sabihin, si Jesucristo na nagkatawang tao, nung siya nasaan yung Diyos, He was in the bosom of God the Father, with God the Holy Spirit. And God has been existing even before the beginning of time. Kaya kamangha-mangha ang katotohanan tungkol sa Diyos. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Ang isa pa pong mahalagang gusto kong iwanan sa ating pagtuturong ito o ibigay sa inyo, doon sa Matthew 1 verses 18 to 25. Basahin niyo na lang yon pagdating sa iyong bahay. Gusto kong pumunta tayo doon sa Matthew medyo sa shortcutting ko na because of time constraint. Basahin natin yung hinanap ng mga pantas si Jesus. Naglakbay ng mahabang paglalakbay. Pagkatapos, nang makita yung star na nakatapat sa isang bahay, Pumasok ang the wise men, matatalinong pantas, matatalinong hari, ang sabi ng Biblia. Anong sabi ron? Sa verse 9, Matthew chapter 2, verse 9 to verse 11. Everybody read. Yung mga pantas ay naglakbay ng mahabang paglalakbay. After they had heard the king, alam mo si Herodes niloko sila
hanapin nyo nga yung bata na yan para masamba ko rin. Pero ang plano niya, patayin si Jesus, yung sanggol. Kasi si Satanas, talagang pinipilit niyang huwag maipanganak, huwag magtagumpay ang misyon ng bugtong na anak ng Diyos na magkakatawang tao noong panahon na yun. Kaya nalaman ng mga pantas ang plano ng hari, kaya hindi nila sinunod ang hari matapos nilang matagpuan si Jesus sa isang bahay because of the star. Basahin natin sandali. Verse 9, Matthew 2. After they had heard the king, they went on their way. Oo nga. They had seen when it went ahead until it stopped over the place where the child was. Verse 10, when they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped him. Bow down and worship him. One more time. Bow down and worship him. Referring to Jesus. They opened their treasures, presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. Dito ako magwawakasan. Si Jesus ang sinamba, yung batang si Jesus. Pagkatapos binigyan ng regalo, gold, frankincense, and myrrh. Ano ibig sabihin ng gold? Gold symbolizes the kingship of Jesus. The highest kind of metal, gold, symbolizes the kingship of Jesus. Frankincense. Ano ibig sabihin ng frankincense? Nung tayo mga bata pa, nandun tayo sa ating kinagis ng relihiyon na mayroong frankincense na sinusunog sa pagsamba. Frankincense, humahalimuyak yon, tumataas patungong langit, patungong itaas, symbolizing frankincense, symbolizing Jesus is God. He deserves to be worshipped. Kaya yung frankincense para sambahin ang sanggol na si Jesus. Yung myrrh, yon ay isang balm from the tree, balat ng tree. Ginagamit yun pang-imbalsamo. Pang-imbalsamo. It symbolizes this Jesus was born to die. To die on the cross of Calvary. He was born not actually to live for himself. His mission is to die, to give his life for the foreclosed humanity. At sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, maibubu niya, maitigis niya ang kanyang banal na dugo, exempted from original sin because of his virgin birth. Kaya napakahalaga ang virgin birth ni Jesus. Yun ang isang overwhelming evidence na exempted siya sa original sin. Sapagat siya exempted sa original sin, siya lang ang tunay na tagapagligtas na qualified ng lahi ng tao. Jesus is the only qualified Savior, Redeemer, Mediator between God and man. Tingnan ninyo ang Acts chapter 4 verse 12. Hallelujah. Acts chapter 4 verse 12. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Sa verse 10 makikita nyo yung name na yon, walang iba kundi si Jesus Christ.
Walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao maliban sa pangalan ng Panginoong Hesus. Mga Gawa 4:12 at talatang Gs where the name of Jesus was mentioned. Sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, si St. Paul naman may sabi, yung Acts 4:12, si St. Peter. Ito namang 1 Timothy 2:5, si St. Paul naman ang may sabi, inspired, anointed by the Holy Spirit. Anong sabi ron? Sa 1 Timothy chapter 2 verse 5? For there is one God. Everybody read. And one mediator between God and mankind. The man Christ Jesus. Si St. Paul na nagsabi niya, siya lang ang mediator. Walang iba. Kaya si John the Baptist, nang makita niya si Jesus sa John chapter 1 verse 29, behold, He is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Diba? The next day, John saw Jesus coming toward him and said, look, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Walang ibang pwedeng magpatawad at magalis ng kasalanan kung hindi si Jesus. No less than Jesus Christ Himself emphatically said in John 14 verse 6, everybody read John 14 verse 6. Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sabi ni Jesus, ako ang daan. Walang ibang daan. Ako ang buhay. Siya lang nagbibigay ng buhay. Walang makaparoon sa Ama kung hindi sa magitan niya. Kung ito'y naiintindihan ng sangkatauhan, hindi na pwedeng makapaglinlang ang mga false religious groups na naglipana sa buong mundo. Kung ito'y naiintindihan ng mga religious people all over the world from different religious movements, wala nang debate dapat sa relihiyon. Hindi relihiyon ang makapagliligtas. Ang kailangan ng Diyos na makita ay hindi relihiyon, kundi relasyon. Relasyon sa Diyos, makakamit natin sa magitan ni Jesucristo na kapag tinanggap natin sa puso natin si Jesus, bibigyan tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos, the right to become children of God. Tingnan niyo in John chapter 1 verse 12. Kura barasika dalamang kanda. Anong sabi sa John chapter 1 verse 12? Yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Everybody say, right to become children of God. Children of God. Karapatang maging anak ng Diyos, ibinibigay lang sa mga taong tumatanggap kay Jesus. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. At gusto kong bago ko ibigay bago tayo mag-worship sandali, and then we will pray, I may request Pastor Bobot Bernardo to take over. Merong isang bagay na gusto kong bigyan diin. Yung inihandog ng mga pantas, matatalinong tao na mere kay Jesus, symbolizing He was born to die. Alam niyo ba, dahil sa kamatayan ni Jesus sa cross of Calvary, He knew no sin but was made sin for you and me, that we can be made as righteousness of God in Christ Jesus. 2 Corinthians 5:21. Wala siyang kasalanan, ginawang kasalanan, upang tayo'y maging katuwiran ng Diyos kay Kristo Jesus. Wala siyang sakit, ginawang sakit. He was wounded for our transgressions, bruised for our iniquities. He bore our sorrows, by His stripes we are healed. Isaiah 53 verse 5. Mayaman siya sa lahat. He was so rich, yet became so poor, so that through His poverty we can be rich. 2 Corinthians 8:9. Doon sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, He provided complete atonement
atonement for sin, atonement for sicknesses, and atonement for poverty. Complete redemption. Ito ang tunay na diwa ng Kapaskuhan. Nagpunta rito si Jesus upang tubusin ang lahi ng tao na na-embargo ni Satanas para dalhin sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Kaya ang consequence ng ating pagtanggap sa bida ng Pasko na walang iba kundi si Jesus, ang consequence nito, number 1, yung nakalagay sa 1 John chapter 5 verse 11 up to verse 13. Let us read this with understanding. 1 John chapter 5 verse 11 to verse 13. Everybody read. And this is the testimony for the consumption of humanity. Marami ngayon, lalo na pag ganyang lumindol, marami ang humingi ng tawad sa Diyos. Sana paghingi ng tawad sa Diyos, dire-diretso na silang magkaroon ng tunay na relasyon sa Diyos. And this is the testimony. God has given us eternal life. And this life is in His Son. Next. Verse 12. Whoever has the Son, has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. continue. I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Okay, This is the context. okay na yan. Yung tungkol sa kamatayan ni Jesus, last verse na gusto kong basahin natin sa message na ito, Hebrews chapter 2 verse 14. Pastor Babot, please. Hebrews chapter 2 verse 14. Everybody read. Since the children have flesh and blood, He too shared in their humanity, so that by His death, He might break the power of Him who holds the power of death, that is the devil. Sa King James, to the death of Jesus Christ, He had destroyed him who has the possession of the power of death, the devil. Nawawala ng kapangyarihan ng kamatayan sa buhay ng mga tao kapag nanampalataya kay Jesus, sapagkat dun sa kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, winasak na niya ang may hawak ng kapangyarihan ng kamatayan, ang diablo. Kailangan maintindihan natin ang revelation truth na ito, ang biblical history and revelation truth from the Word of God. As Jesus said, you will know the truth from my word, and the truth will set you free. Kaya salubungin natin ang Kapaskuhan nang merong ganitong kaalaman ng katotohanan ng magpapalaya sa atin, na dahil sa Kapaskuhan, the first coming of Jesus, kayo at ako, nagkaroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Palakpakan natin ang Panginoon. Tumayo tayong lahat. Let's follow the footsteps of the wise men. Let's worship Jesus.